Simula Enero 2026, bawat GSIS at SSS member ay makakaranas ng isang major pension shift na maaaring magbago sa kanilang financial security. 7 bagong batas sa pensyon ang ipinatutupad habang inaprubahan ang trintuadon na buwanang pagtaas sa benepisyo. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi lahat ay automatikong makikinabang. Ang ilan ay pwedeng madelay o makakuha lamang ng partial increase kung hindi sila agad kikilos o hindi updated ang kanilang records. Makinig ng mabuti at i-check ang iyong GSIS o SSS accounts ngayon din at siguraduhing sundan ang channel na ito para sa mga mahahalagang update. Ito ang impormasyon na pwedeng magtakda ng pagkakaiba kung ikaw ay panalo o talo sa bagong reforma sa pensyon. And ang nangyayari ngayon ay hindi simpleng adjustment lamang. Ito ay malawakang reforma sa sistema ng pensyon. Isang hakbang na layong gawing mas sustainable, mas patas at mas maayos ang pamamahagi ng pondo. Ang 3,000 na increase ay talagang malaking balita, pero ito ay nakatali sa 7 bagong patakaran na dapat sundin. Mga bagong batas na ito ay direktang apektado ang lahat ng kasalukuyang pensioners, near retires, at mga aktibong miyembro na papasok sa retirement age sa susunod na taon. Ang hindi pagsunod sa mga bagong alituntunin ay pwedeng magdulot ng pagkaantala, mas mababang payout o pansamantalang hold ng benepisyo. Iimarate kailangan ang 7 bagong batas. Ayon sa mga opisyal, ito ay para sa financial sustainability at fairness. Gusto ng pamahalaan na matiyak na ang pensyon ay maaaring ibigay hindi lamang ngayon, kundi pati na rin sa susunod na dekada. Kasabay nito, sinisiguro nilang ang mga benepisyo ay napupunta sa mga tunay na kwalipikadong pensioners, hindi sa mga maling claims or duplicate accounts. Ang layunin ay hindi bawasan ng benepisyo, kundi iayos ang sistema upang maging mas epektibo at mas patas. Subalit sa prosesong ito, may mga strikto at malinaw na kondisyon na dapat sundin. Kaya ang may huli sa announcement ay hindi basta-basta pinalampas. Unang pagbabago, recalibration ng benefit computation. Ibig sabihin, muling tinitimbang ang lahat ng hulog, credited years at basis salary upang maayos ang calculation ng pension. Para sa ilan tataas ang bus at mararamdaman agad ang 3,000 increase. Pero sa iba, kung may gap sa hulog o kulang ang credited service, maaaring maantala ang buong increase. Mahalaga na malaman kung ano ang status ng iyong records dahil ang pagkukulang dito ay direktang nakakaapekto sa kung magkano ang matatanggap mo. Ikalawang pagbabago, standardized verification. Mas istrikto ang cross-check sa mga identity records, bank details, at life status verification upang maiwasan ang ghost claims o duplicate accounts. Ang bawat member ay kailangang tiyakin na lahat ng impormasyon ay tama at tugma sa opisyal na record. Kahit maliit na error sa pangalan, birth date o bank account ay pwedeng mag-hold ng release ng pension, kaya mahalaga na agad itong ayusin bago mag-ERO 2026. Ikatlong pagbabago, timeline alignment. Inaayos ang payout schedules upang maging consistent sa buong sistema. Sa transition period, may mga batch na mauunang ma-process kaysa sa iba. Kaya ang timing ng update ng account ay mahalaga. Kung hindi mo ito masusunod, maaaring mas huli mong matanggap ang increase. Ito rin ay dahilan kung bakit paulit-ulit nating binibigyang diin ang check and update ng personal at financial records. Ika-4 na pagbabago, targeted prioritization. Ang low-income pensioners at may medical vulnerability ay bibigyan ng mas malinaw na priority lane upang mas mabilis makuha ang increase. Ang iba na may kumpletong records pero nasa regular queue ay maaaring madelay ng kaunti. Kaya ang pag-update ng documents at pagsunod sa schedule ay critical. Ika-5 pagbabago, contribution compliance window. Para sa mga may kulang na hulog, may itinakdang period upang mag-comply. Kapag pinalampas ang window, posibleng ma-freeze ang increase hanggang sa makumpleto ang requirements. Ito ay isang malinaw na hakbang upang tiyakin na ang lahat ng benepisyo ay mapupunta lamang sa mga qualified na miyembro. Ika-6 na pagbabago,
Banking Compliance Update. Ang account information ay kailangang tugma sa official records at ang KYC requirements ay dapat kumpleto. Kahit maliit na mismatch sa account name or status ay pwedeng mag-hold ng payout. Kaya ang pagbibigay ng updated bank details ay isang mahalagang hakbang upang hindi maantala ang release ng benepisyo. Ikapitong pagbabago, Appeals and Correction Framework. May malinaw na proseso para sa pag-aayos ng mga errors o pagkukulang sa records. Ito ay magandang balita. Ibig sabihin, kahit may problema sa ngayon, pwede itong ayusin. Subalit kailangan ng oras, kumpletong dokumento, at maagap na pagkilos upang magamit ang framework na ito. Huwag itong ipagpaliban. Ang mas maaga kang kumilos, mas mabilis ang resolusyon. Ekwistang konkretong halimbawa ang makakatulong upang mas malinaw. Si Mang Jose, 62 SSS pensioner, ay nakaranas ng hold sa kanyang increase dahil may 2 taong kulang ang hulog noong 1998-199 dahil sa recalibration na flag ang kanyang account. Kung hindi siya agad kikilos, maaantala ang release ng 3,000 monthly increase. Ngunit dahil nag-submit siya ng missing contribution at resibo sa itinakdang compliance window, na-release ang increase retroactively. Sa kabilang banda, si Aling Rosa, GSIS retire na kumpleto at updated ang records at bank details ay nakatanggap agad ng adjusted payout sa unang batch. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang maagap at tamang pagkilos para makuha ang benepisyo. Ano ang eksaktong dapat gawin? Hakbang 1, i-check ang GSIS o SSS online account at i-verify ang personal details, pangalan, birthday address at bank information. Hakbang 2, suriin ang contribution history at credited years. Hanapin ang anumang gap o kulang. Hakbang 3, kung may kulang mag-file agad para sa contribution completion or correction. Hakbang 4, i-update ang KYC at bank documents. Tiyakin na active ang account at tugma ang pangalan sa official records. Hakbang 5, i-monitor ang official advisories at batch schedules. Huwag umasa sa hears or social media rumors lamang. Sa pagsunod sa 5 hakbang na ito, malaking tsansa ang bawat member na makuha ang buong increase sa tamang oras. Andang risk kung hindi kikilos. Ang mga hindi updated ang records o hindi nag-submit ng missing contributions ay maaantala sa batch release. Posibleng partial release lamang or worst case scenario, kailangan pang dumaan sa appeals process na mas matrabaho at matagal. Ito ang dahilan kung bakit ang urgency ay hindi lamang hype. Ito ay financial survival tool para sa mga pensioners na umaasa sa dagdag na 3,000 monthly income. Ngunit may magandang balita, may mga solusyon at remediation steps. Ang mga bagong patakaran ay may built-in correction and appeal processes. Kung may error sa records o kulang ang contributions, pwede itong ayusin basta kumpleto ang dokumento at nasunod ang timeline. Hindi layunin ang reforma na bawasan ang benepisyo. Layunin nitong tiyakin na ang dagdag ay pupunta sa tamang tao, sa tamang oras at sa tamang paraan. Uulitin dahil ang pinakamahalaga. Totoo ang 3,000 increase, totoo ang 7 bagong batas at totoo ang kondisyon. Ang panalo ay para sa handa, ang may-delay ay para sa hindi maagap. Ang kaalaman, pagiging maagap at tamang dokumentasyon ang susi. Sa Enero 2026, ang may alam at handa ang unang makikinabang, samantalang ang hindi handa ay kailangang maghintay o mag-apela. Bilang recap, 3 pangunahing hakbang na dapat tandaan: verify records, ayusin ang gaps at sundan ang opisyal na schedule. Sa pamamagitan ng pag-follow sa mga hakbang na ito, makakasiguro ang bawat pensioner na matatanggap ang buong 3,000 increase ng walang aberya. Huwag ipagpaliban, kumilos ngayon. I-follow ang channel para sa mga real-time updates, i-share ang video sa kapwa pensioner at siguraduhing handa bago dumating ang Enero 2026. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay pwedeng mag-save ng buwanang benepisyo na maaaring maging malaking tulong sa iyong pangaraw-araw na gastusin. Sa huli, tandaan, ang reforma sa pensyon ay hindi lamang pagbabago sa numero. Ito ay pagbibigay daan upang masiguro ang financial security,
fairness at sustainability ng sistema habang nagbibigay ng malinaw na hakbang para sa mga lehitimong pensioners na makuha ang nararapat na benepisyo. Ang bawat isa ay may responsibilidad na alamin, ayusin at kumilos. At sa paggawa nito, ang iyong retirement at financial stability ay mapapangalagaan. M.